everyone, I am Princess Rian N. Curapaw and you can call me Yani for short na lang po. By the way, I am 19 years old and I am currently taking Bachelor of Early Childhood Education. So, pinili ko po tong program na to kasi mahilig po ako sa bata and mahaba po talaga yung pasensya ko when it comes to them. Tsaka, ever since nakakakita ko ng mga bata na nakangiti palagi at tsaka sure po ako na may natututunan po sila is gumagaan po yung pakiramdam ko. So for today's video, we will talk about my journey by talking about my actual self, ideal self, old self, at saka kung ano yung goals ko. Kasama na rin yung challenges na na-face ko at saka yung plano ko to overcome them. So, as of now po, nakikita ko po yung actual self ko as someone who is still exploring about things. Nangangapa pa rin po ako, pero at the same time is nag-grow. Kasi ngayon is college student na po ako. At may nagigain na po akong knowledge when it comes to the children's needs, kung ano po yung dapat na gawin, tsaka yung mga teaching strategies na pwedeng gamitin sa mga young learners. So, isa po sa mga strengths na na-develop ko ngayong college po is natututo na po akong mag-handle ng problems at makahanap ng agarang solusyon sa problems na dumarating po sa amin. Though, yung pagdating naman po sa public speaking, may mga times po talaga na weaknesses ko pa rin po siya kasi minsan nanlalamig na lang po ako tapos nanginginig, nasusuka o something, basta ganun. Pero sa kabila po ng weakness ko po na yun is I'm still practicing and I'm also willing to learn po para ma-develop ko po yung gusto ko pong magkaroon ng confidence pagdating po sa pagsasalita po sa harap. So, my ideal self po talaga is gusto kong magkaroon ng strong confidence sa sarili when it comes to speaking in front of many people. Kasi future educators po gusto ko po, nakatayo po ako sa harap ng mga students ko. Gusto ko kapag tinitignan po nila ako is may natututunan po sila sa sinasabi ko. Hindi lang po yung puro po ko dada pero hindi naman po effective. Gusto ko rin pong ma-improve yung communication skills ko para mabilis po nila akong maintindihan. Hindi lang po yung sa mga students ko kundi sa mga parents at saka sa mga katrabaho ko po. Kasi gusto ko pong maging safe environment po yung surroundings ko po. So when it comes to my old self naman po, I believe I should be more responsible, disciplined, and organized kasi as a college student talagang lalo na kapag yung goal mo is hindi lang basta makagraduate, is kailangan talagang well-organized yung schedule at saka yung mga deadlines is kailangan talagang i-check always kasi like me, hindi ko po talaga kayang magsaya hanggat may gagawin po ako. So, as much as possible, talagang tinatapos ko po yung mga gagawin ko bago po ako magliwaliw sa buhay. At saka, naniniwala rin po ako na kailangan ko pong maging good role model ngayon pa lang kasi especially kami early childhood education. So, yung mga young learners, hindi lang naman po sila tututo dahil sa lesson, kundi sa behavior na rin po. So, ngayon pa lang is kahit na magkakaiba po kami ng opinions at paniniwala ng mga classmates ko is talagang I always show respect sa mga decision po nila sa buhay hanggang sa ma-practice ko po siya at hindi na po ako mahirapan pagdating po sa time na magtatrabaho na po ako at makakasalamuha ko na po yung mga future learners ko po. So, ang goal ko po talaga is first is makagraduate po ng college, hindi lang po basta graduate, kundi makagraduate po ng with honors kasi gusto ko pong maging proud po yung parents ko at saka naniniwala po kasi ako na kapag meron ka pong honors tapos nakagraduate ka po with it is mas madali po yung when it comes to kapag nag-apply ka na po at saka gusto ko rin pong magkaroon ng confidence at saka maging effective future educator kasi naniniwala po ako na kapag naging effective future educator po ako is makakatulong po ako sa buhay ng mga young learners ko po at saka sa family nila to have a good lives in the future po. At I want to achieve these goals by I think after 6 months after po graduate tapos habang ginagawa ko po tong goal ko na to is hindi ko po hahayaan na may masayang po akong oras kundi gagamitin ko rin po yun para mas madagdagan po yung knowledge ko through trainings at saka seminar po para mas maging effective future educator po ako in the future.
first obstacle na feeling ko is challenge po ako is yung grabing pressure po yung binibigay ko sa sarili ko, na to the point na talagang iniiyak ko na lang po siya kasi talagang pinupush ko po yung sarili ko na to go beyond the limit. Like, na-realize ko po na nakaka-stress po yun. So, ang ginawa ko pong solution is mag-set po ng time para alam ko po kung kailan ako magpapahinga at kung kailan ko po siya kung kailan po ako babalik sa ginagawa ko. And next is yung feeling ko yung distraction kasi mabilis po akong ma-distract kapag nag-aaral po ako. So, ang ginagawa ko po is talagang nagla-lock in po ako sa kwarto para yung focus ko po is nandun lang po sa ginagawa ko at talagang minimake sure ko po na wala po akong distraction. So, ginagawa ko pong do not disturb yung cellphone ko para talagang wala pong makadisturbo sa akin. And lastly is yung unexpected life events kasi this year na experience ko po talaga yung nawala po talaga ako sa focus. So, ang solution ko po is talagang inibigyan ko po yung sarili ko ng time to rest. Talagang kunwari, today talagang iiyak ko to buong araw pero dapat kinabukasan is acting like a normal lang, like walang nangyari kasi kailangan ko munang i-set aside yung feelings ko kasi meron pa akong kailangang tapusin na activities. So, ayan po. So, here are my 3 bad habits. First is yung kapag nagsimula na po akong humiga is nahihirapan po akong bumangon agad. Tinatamad na po ako at nawawalan po ako ng gana. So, ang ginagawa ko pong solution is talagang ginagawa ko pong busy yung sarili ko at as much as possible is talagang tinatapos ko na po yung mga gawain ko para kapag humiga na po ako at tinatamad po akong tumayo is wala na po akong problema. And next is yung overusing ng cellphone. Talagang nagugulat na lang po ako, 6 hours na akong nagsuscroll. So, nasayang yung oras ko na imbis na gawin ko na lang po siya sa activities. So, ang ginagawa ko pong solution doon is nag-a-alarm po ako para alam ko po kung kailan ako hihinto sa pag-cellphone. And last naman is yung pagbibigay ko ng too much pressure sa sarili ko, talagang iniiyak ko na lang po talaga siya sa sobrang stress. So, ang ginagawa ko pong solution is talagang humihinga po ako ng malalim at talagang nagdadasal po ako para release ko po yung energy na nararamdaman ko po. So, I imagine myself that I already achieved my goals in life and I'm very proud of myself kasi sa dami kong pinagdaanan at saka sa dami ng challenges na hinarap ko sa buhay is finally worth it na siya. Kasi isa na akong ganap na LPT at nakakapag-contribute na ako para makatulong na mabago yung buhay ng mga future students ko. So, sobrang saya kasi kapag na-achieve mo na yung goals mo sa buhay, alam mo yung grabe, yung purpose mo sa mundo is makatulong sa mga estudyante at walang makakapantay na saya dun kasi hindi lang pangarap mo yung matutupad kundi pangarap din nila kasi tinulungan mo sila na makamit yung knowledge na kailangan nilang matutunan. At bilang second parents, I'm very proud. Grabe yung saya ko nun, baka tumalon-talon na ako tapos enjoy lang. So, ayun, naniniwala po ako na yung itong journey ko ngayon sa education is wala pa po to sa kalingkingan ng mga mararanasan ko na challenges sa buhay. Pero, naniniwala po ako na pag may dedikasyon ka po sa ginagawa mo at alam mo po yung gusto mong makamit is wala pong imposible. Makakamit po natin yun sa tamang panahon. And that's all. Thank you for listening to my story. So, before I end this video, I just want to leave a motivational quote which is, always remember why you started. Kasi sa pagharap natin, sa dreams natin, marami talaga tayong challenges na haharapin na sometimes gusto na lang natin mag-stop. Pero gusto ko lang ipaalala na kapag naramdaman mo to is, alalahanin mo kung bakit ka nagsimula. Kasi kapag inalala mo yun is, maaalala mo kung babalik yung lakas mo kasi maaalala mo na, kaya ko nga pala to ginagawa kasi may goal ka eh. So, to reach that goal is kailangan mong pagdaanan yung mga challenges na yun para matuto ka. That's all. Bye!